ng technician eh. Nahihirapan daw yung technician. Yung ka, technician sa TV. Oh, tapos pag nandun naman nagsalita ako, tututok sa akin. Minsan, ikaw na nagsasalita, nakatutok pa rin sa akin. Eh dito na lang ako sa tabi mo. Para hindi napapagod yung technician. Di ba mas maganda? Hindi ba, Doc? Hindi ba mas mababa kasi yung upuan mo, kaya medyo nahihirapan ka? Okay lang. Kaya ko naman magtiis. Alam mo nga yung kanta ni... Yung technician natin parang kinikilig doon sa gilid. Alam mo yung kanta ni Erap? Ano? Kahit na magtiis ng matinding dusa, kahit apihin mo ang aking pagsinta, ganun katindi yung pagtitiis ko sa iyo. Ganun ba daw? So ano na pag-uusapan natin ngayon? Kasi parang nagkakwentuhan lang tayo pag magkatabi tayo. Hindi, okay lang yan, pabayaan mo. Okay lang okay. Yan. So ngayon, napag-uusapan po natin, Doc, lahat ba ng mga sakit pwede natin pag-usapan ngayon? Pero may mga texter tayo na gusto magtanong na, may mga food supplement na tinatanong, pwede ba pagsabay-sabayin, Doc, o pagsunod-sunurin yung diabetrol, tapos yung gamot ko rin sa diabetes pagkatapos ko uminom ng Nervital. Tapos, makalipas ang 1 oras, iinom naman ako ng Geriamin. Okay lang po ba yun? Ginagawa kong pag-inom, muli po, ay bumabati siya, Dok. Ayan, nababasa mo, Dok. Si Lemmy ng Nueva Ecija. Ay, magandang gabi po sa mga taga Nueva Ecija. Baka hindi ka naririnig ng maayos. Naririnig ba si Dok ng maayos? Okay. Nueva Ecija. Actually, ayokong sagutin yung tanong eh. Bakit naman? Kasi, na broken-hearted ako. Taga Nueva Ecija, binasted ako eh. Nitong texter natin? Hindi naman siya. Taga Nueva Ecija lang. So, next question na lang. Hindi naman. Sagutin mo naman, Dok. Well, ganito yan. Yung gamot kasi sa diabetes, merong gamot na iniinom pagkatapos kumain at may gamot naman iniinom na bago kumain. Okay. So, hindi ko alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Kung ang payo ng doktor, inumin yung gamot before meal, pwede sundin niya. At yung diabetrol, pwede niyang inumin after. After, okay. Ngayon, pero yung interval, Doc, kahit magkakasunod, okay lang. Pwede naman. Kung yung gamot naman na sinabi ng doktor niya, inumin naman ng pagkatapos kumain, pwede niyang isabay yung Geriamin, diabetrol, pati yung gamot na pwedeng inumin after meal. So, walang problema po doon. Okay. Sa mga naha-high blood, Doc, kailangan ba ng first aid? Anong dapat na first aid? At okay lang ba yung minamasahe yung katawan? Tanong ni Ross ng Alcala. Actually, pag high blood ang isang tao at mataas ang blood pressure, wala namang first aid kundi uminom ng gamot. Yung gamot na inihatol ng doktor. Halimbawa, ilalagay sa ilalim ng dila o pinapainom na gamot. Pero mas maganda yan, kung sobrang taas yung blood pressure, nainom na yung gamot, pumunta pa rin sa isang center o kaya clinic para mabantayan maigi. At ganun din sa lahat ng uri ng problema, no? Halimbawa, na stroke o kaya heart attack. Ang pinaka-first aid naman sa heart attack o kaya stroke ay mabigyan kaagad ng tamang linya ng IV fluid or suero. Susunod ay mabigyan ng oxygenation. Kung wala ka naman pang suero, wala ka naman oxygen tank sa bahay, idalhin mo sa ospital. Huwag ka lang mag-first aid sa bahay. Yung iba, Doc, first aid, sabi nila, kasi mainit ang katawan ng mga high blood, naliligo. Ay, hindi rin pwede. Hindi dapat yun. Hindi naman sa hindi dapat. Dapat lahat ng may high blood naliligo dahil babaho, di ba? Pero hindi nagpapababa. Hindi naman tuwing high blood ka lang. Ibig sabihin, Jessica, hindi porkit mataas ang blood pressure, mainit pakiramdam mo, maligo ka, bababa BP mo. Baka minsan nga yung pagligo mo, lalo na gumamit ka ng tubig na malamig, pwedeng lalo pang manikip ang ugat mo or magkaroon ng constriction. At pwedeng lalong tumaas BP mo. Okay. So, hindi rin advisable. Okay. Yung iba naman, Doc, nagkakaroon daw ng depression. Ano yung mabisa na lunas pwede sa mga taong nade-depress, lalo na yung hindi makatulog? Bakit kaya, Doc, nade-depress? Mahirap sagutin yan eh. Dahil ako lang, nade-depress din ako eh. Katabi mo na nga ako, Dok, nade-depress. Ang sinasabi ko kagabi dahil ngayon lang tayo nagkatabi. Pero ang iba, nade-depress sa maraming dahilan. Pwedeng problema na hindi natin mabigyan ng solusyon kagad. May mga problema tulad ng may kasama ka may sakit sa bahay. Halimbawa, magulang mo, seryosong sakit. Natural. Maapektuhan ka. Maapektuhan ka. So para sa akin, ang pinakamaganda dyan, may nakakausap yung pasyenteng depressed. Malaking bagay kasi yung nailalabas mo yung kung ano man yung nasa loob mo. Kaya kung ikaw, Cheska, nag-away kayo ng boyfriend mo, for example. Ako ulit? Siyempre, sino ba? Example lang. Nag-away kayo ng boyfriend mo, anytime pwede mo akong tawagan, sabihin mo sa akin kung ano yung mga sama ng loob mo, problema mo.
At minsan, pag sabi mo lang, maski wala akong magawa, Makikinig ka. makikinig ako, maring guminawa na pakiramdam mo. Ayun. Pero may magagawa naman ako dahil pag nagsabi ka, sabihin ko, hiwalay mo na, wala namang palang kwenta yan eh. Wala Diba? nga kaming problema, yan din ang suggestion mo. Ay, yun nga sabi ko, kung sakasakali lang. Ayan. Kasi hindi naman lahat ng nagsasama maayos palagi, di ba? Tuwan-tuwa yung ating technician. Diba? Aminado ka naman na hindi naman lahat na nagsasama, di ba, palagi maayos? Yung akala mo, ito na, hindi naman pala. Good evening, Oh, Doc. diba? Bakit po yung... Hindi, totoo yun. Totoo Oh, yun. yung example lang naman ako ni Doc dahil totoo ako yung yun. kasama ngayon. Okay. Bakit po itong balikat ko, Doc, masakit? Parang tinutusok ng karayom at itong likod ko ay masakit kahit nakaupo lang po ako. Walang ginagawa. Thanks, Doc. Ay nga masama, walang ginagawa eh. Kasi ganun ba baka yun? walang exercise, pwede may osteoarthritis ng balikat. Ang tawag doon adhesive capsulitis. That is a type of arthritis kung saan nahirapan kang ikilos yung balikat. Tapos, bukod sa hindi mo na maikilos, masakit ikilos, namamanhid pa minsan. Hanggang batok, maaaring masakit, hanggang likod. So, Hanggang leeg, yung mga gilid-gilid ng leeg, Doc. Tama. So, ang advice ko, mas maganda kung mabigyan ng chance na pumunta sa clinic. Kasi sa clinic ko ngayon, Jessica, may mga therapy naman akong pwedeng i-advise, no? Okay. Diathermy is one great treatment na talagang i-advise ko sa lahat ng mga nakikinig na may frozen shoulder, arthritis, Yun ang muscle tawag, pain. Doc? Frozen shoulder. Frozen shoulder, tama. Okay. So, diathermy is one good treatment. So, yun ang advice ko. Ito isang question na lang bago tayo mag-commercial break. Tingnan mo, mas maganda nandito ako. Kasi nakikita ko rin yung binabasa mo eh. Ganun, Doc. Oo, So, hindi ka naaalis dito. Kasi kanina, off the air, sabi mo sa akin, saglit lang. Saglit lang. Akala ko babalik ka na doon, Doc, Mamaya. sa pwesto mo mamaya. Pagkatapos, pag nag-commercial break na tayo, ba't pinapalis mo naman ako? Hindi naman. Okay. After nung commercial break natin, bibigyan daan natin yung news. Tama ba? Tawa ng tawa ng technician natin eh. Jessica, huwag ka mag-alala, single ako. Baka naman nag-worry ka. Huwag ka mag-alala, single ako. Tapos yung boyfriend mo naman nasa abroad. Okay lang yan. Okay, pwede bang kumain after 12 midnight kung magpapa-abdominal ultrasound ako kinabukasan? Fasting ng 8 hours at dumarating yung nag-ultrasound 9 to 10 a.m. pa. Tanong ni June ng Pampanga. Pwede naman, pero light meal lang. Yung mga hindi fattening, no, hindi oily. So, kung mga soda cracker, kung mga wheat bread lang yan, ay wala namang problema. Pero alauna,